use. Dr. Richard Mata. Yung family name mo ay Mata, pero bulag ka. Upat na ganina imong mataon, pareha ta. Pero, nagpabuta-buta lang ihapon. Kinulong nila ang mahal naming tatay pagkatapos ang bayad nilang libu-libong trolls are trained to mock us daily in the midst of our pain. That is totally un-Filipino or actually unhuman. Baka naman kasi inhuman yung ibig mong sabihin. Let me check your original post. Oh, unhuman nga. Sa context na ginamit mo, dapat kasi word na inhuman, walang awa, cruel. Pag sinabi kasing unhuman, outside the nature of being human. For example, someone has an unhuman strength kasi sobrang lakas. Anyway, this is not an English lesson and hindi naman patagisan ng English to, so palagpasin natin yan. Ang problema natin, kanang pagka-feeling victim ninyo. Di ko alam kung ginawa niyong personality ang katangahan or you're just purely evil. When your fellow Filipinos were dying on the streets, walang awang kinatay dahil nga sa peking drug war ng mahal niyong tatay, you cheered on the spilled blood of your countrymen. Tinawag niyo na silang adik, mga kriminal, kahit walang due process. You and your likes mocked them. Naghugyaw mo sa pagkamatay sa inyong isig katao kay lagi. Para ninyo, deserve nilang mamatay. That's totally un-Filipino. That's totally inhuman. Di ko na iisa-isahin pa lahat ng naging biktima, but let's talk about this. Francisco Maniosca, pinaslang habang natutulog kasama ang ama na suspected of drug use. Micah Olpina, 3 years old, died after being shot during a police raid targeting her father. Again, suspected, let me say that again, suspected of drug use. Kapwa niyo Pilipino pinagpapatay merely out of suspicion. Diba makarungog mo og term nga bend the law, mura na magani mo magkirig-kirig. Pero okay lang sa inyong naaipamatyon kay lagi mga adik, kay lagi matud ninyo kriminal. Says who? Where in our law says that it's okay to kill them? Kining mga bataa ba, deserve ba nila nga mamatay? Deserve ba nila nga katawaan ninyo ang ilahang pamilya nga gapangayo og hustisya? Matud pa ninyo, anak man jud na to achieve greater things, kinahanglan man jud og collateral damage, di man jud na maiwasan. Who are you? Who are you to decide whose lives to save and whose lives to take? ICC Appeals Chamber reading of decision. This is GMA News reporting on the families of victims gathering together to witness such decision. Eto kayo nakahaha-react. Tinatawanan ng mga pamilyang hanggang ngayon nagdadalamhati. Zero compassion. Ngayon mo sabihin sa akin, Dr. Mata, yan ba ang pagiging Pilipino? Yan ba ang sinasabi mong makatao? Tapos karon kamo ang magpakaron ingnon nga kamo ang gitamay? Bagaan ninyog naong oy. Reklamo ka that you're in pain? Bakit? Pinatay ba yung tatay nyo? Nasa detention center lang naman yan ha. Hayahay pamanggani na iyang kahimtang dito. Hayahay pamanggani na kay miagi og trial. Makadepensar pa sa iyang kaugalingon niya. Katong mga biktima, makadepensar pa ba sila sa ilang kaugalingon? Inyuha naman ganing gilabel nga kriminal, walay due process? Yang pinaglalaban yung due process for Digong as if you were denied of it is exactly the very thing na pinaglalaban namin against extrajudicial killings. Nagdadalamhati kayo sa tatay niyong mamamatay tao, which is, by the way, aminado din naman siya makailang beses, diba? And the Filipinos are celebrating this little step toward justice for the victims and their families. And you call us trolls? Pero teka muna, according to CSIS, or Center for Strategic and International Studies, Duterte's campaign employed an army of internet trolls tasked to amplify his message throughout Philippine cyberspace. These trolls spread propaganda for Duterte and continue to spread messages supporting his policies. I know what you're thinking, fake news yan. Siyempre, train kayo mag-isip ng ganyan na kapag ka against your narrative, fake news agad. But this is it. Actually, isa lang to sa mga studies proving that Duterte indeed used an army of trolls. Sa tinunod na lang nga pagkasulti, no, you deserve all the mocking because your trolls ay patuloy pa rin na nagpapakalat ng disinformation na hindi naman nakatulong sa hinihing interim release ng tatay niyong karton. Kamu mismo ang rason kung anong na-reject
na-reject ang appeal ni Digong pero padayon gihapon mo sa inyong pagkaamaw. Basin kinahanglan i-translate sa Bisaya ning decision sa ICC no kay murag hantod karon wala gihapon mo kasabot no? O baka naman yung mga leader nyo ang nagbibigay sa inyo ng maling impormasyon kasi confident sila na kahit anong sabihin nila ay paniniwalaan nyo kasi nga confident sila sa katangahan nyo. Nagdadalamhati kayo para sa taong binalahura ang Diyos? May pa-prayer rally pa kayo? Kanino kayo dumulog? To the very same God He called stupid? May mga Christians for Duterte pa. Hoy! Hindi ba kayo kinilabutan? If you're a Christian, you should realize that your prayers mean nothing if you fail or refuse to recognize God's sovereign hands on this. In pain sa inyong mata nga kamo may hinungdan nga na-reject ang appeal sa inyong tatay. Naimensahe si Digong sa inyo ha oh. And that's it for today's video. Mabuhay ang mga bisdak na nag-iisip. Mabuhay ang Pilipinas.